Kung makapunta kayo dito sa may Manila Bay, mula sa may basta punta lang kayo ng Manila Bay guys, sa may Molave siya, makikita nyo yung mga daang barko na nagre-reclaim dito sa may Manila Bay. Ito gabundok-bundok na buhangin yan dyan. Ayan, imagine ang dagat, tatambakan ng mga buhangin mula doon sa pier. So yon mga guys, how many billions of pesos ang gagastusin dyan para una tatambakan ang isang dagat, no? Dagat ito guys, dagat yan, tatambakan ng buhangin. Ayan, pagkatapos yan tambakan, papa-stay yan for how many months, hanggang sa maharangan na ang buong pinaka Manila Bay, kung saan man gusto nila dyan tambakan ng buhangin. Ayan, pagkatapos niyan patitigasin yung pinakailalim niyan. So since na tubig, syempre bundok-bundok ang kailangan na itatambak na buhangin. Ang kinukuha din nila yung mismo sa dito rin mismo sa Manila Bay, yung buhangin din mismo dito. Ayan, hihigupin ng barko, tapos idadump sa isang parte. Ayan, hihigop siya ng buhangin, ibabagsak niya rin dyan somewhere. Ngayon, kapag once yan ay kapag create na ng bundok-bundok na buhangin, no, babaunan yan ng mga poste sa ilalim. Yung pinaka matigas na parte, ayan, mapuno na yan ng pundasyon, doon na sila makapag-create ng pinaka magbi-build na sila dyan ng kung ano man ang kanilang ilalagay. So ayan, kung makikita nyo mga guys, napakalayo lang, no? Ayan, pero hundreds of ship vessels ang nagtatrabaho dito mga guys. Ayan. So kapag dumating sa negosyo, ang dami niyan. Siyempre unang-una na dyan alam ng Philippine Coast Guard dyan. Sunod Philippine Navy. Sunod Philippine Marines. Ano pa ba ang isa pa? Marines, Navy, Coast Guard. Sila yan kasi nasa tubig sila eh. So alam nila yan. Kukuha ng lisensya yan bago mag-operate. So how many, kanino pagmamayari yan? Diba? Hindi naman pwedeng ang isang Chinese ay magkakaroon ng isang barko na para dito magtrabaho sa Pilipinas. Hindi po pwede yun. Pag may-ari ng Pilipinas, lahat yun. Ayan, ang dami-dami niyan O imagine, ang daming barko nagagamit, diba? Pero ang kapag nandun sa Masinloc, ang ating BRP na barko way back 1960s, ay kawawa doon, binubuli, no? Tapos hindi makapag-build up ng magandang pundasyon o kaya magpatayo ng establishmento doon na malaki sa West Philippine Sea. Hindi kaya, no? Pero kapag kadating sa negosyo, no, ay tingnan nyo naman, no, pagkadating sa, syempre pagkakakitaan na naman ito. Ba't ganun tayo mga Pilipino? Pero kung tutuusin, pwede yan eh. Diba? Kasi imagine, gumawa lang tayo doon napakalaking recreational doon sa West Philippine Sea para boundary natin, no? Ayan. Tapos may magi-stay na ng mga tao, dadami na ng tao doon. Tapos mag-build. Alright? Tulad dito, ayan, bakit? Ayan, ang dami, ang ano niyan. Ang ginagawa niya, no? Kaya pala dito sa Manila Bay, 'di ba? Bakit hindi doon kaya sa may West Philippine Sea? Diba? So abangan natin ito kung gaano kaganda itong ginagawa dito sa may Manila Bay. Wala pa naman na sinasabi about regarding dito. Ayan. So ang
tulad niyan sa Mall of Asia. Naging iba-iba na yung mga nagpatayo dito sa may Mall of Asia. So antabayanan natin mga guys. Maraming salamat sa inyong panood. Sa Manila Bay, kung pupunta kayo dito ha, kayo man mamamasyal sa Manila Bay, magbilang na kayo ng mga barko na gumagawa dito ng reclamation. Okay? Alright? Imagine nyo na ang dagat, kayang tambakan ng tubig. Okay? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sandamakmak ang dahilan.